Nalangin sa Panginoon at God give me wisdom and guidance, sa pagbibigay ng mensahe na mula sa Panginoon. Amen. Salamat din. Kasama natin ngayon si Brother Jason Bertodes. Amen. Brother Jason, salamat po. At nakasama natin ngayon. At silang family. Salamat sa Panginoon. Alright, salamat sa Diyos. At we come now to the most important part of our service this morning, the preaching of the Word of God. Amen. Nandito po tayo sa ating theme ay Go Forward, 2025. Yan po ang prayer natin sa bawat isa na magpo-forward, Go forward ang bawat isa sa ating buhay Kristiyano. Dito po tayo sa Philippians 4:12 hanggang 17. Basahin natin ang salitan. At dito natin kukunin ang mensahe mula sa salita ng Panginoon. Okay, tayo tumayo. Bigyan natin ng galang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Okay, nakita na po natin si Amen. Amen. Kung wala pa kayong mga Bible, ay sige, ano kayo ng Bible, sa bagong taong ito. Amen. Nakita na po natin. Sige, ang verse 12 at salita natin mabasahin. Ako muna sa verse 12. Sabay-sabay natin basahin ang verse 17. Ang sabi niya sa verse 12, not as I do, I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore be perfect and be thus-minded. And if anything be otherwise minded, God has revealed even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Sabay-sabay natin basahin ang verse 15. Brethren, be followers together of me, and mark them as you walk, so as ye have us for an examples. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read this morning. Thank you for this another year na pinagkaloob mo, dinagdag mo sa buhay ng bawat isa, bawat manampalataya, bawat kapatiran ngayon. Salamat po, Diyos. Nakarating po kami ng 2025, O God. Salamat po, Panginoon. Bagamat maraming challenges sa 2024, ay nandyan ka, sinamahan mo kami. You have done so much for us, O God. At narito kami na itawid namin, O Diyos, ang 2024. At bagamat maraming mga pagsubok, problema, karamdaman, kahirapan, sa aming naranasan. Ngunit, nandyan ka, sinamahan mo kami, Panginoon. You lead us, O God, hanggang matapos ang taon. You leave us hanggang matapos ang taon, and you love us. Minahal mo kami hanggang matapos ang taong ito. Salamat po, Diyos. At pagpalain po ang pangaral ng inyong mga salita ngayong umaga. Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng ayos sa puso. Busugin mo kami, and puspusin mo kanyang banal na Espiritu. Fill the Holy Spirit, our heart, our mind today, with your word, O God. Use the servant. I'm nothing, O God, this morning. Without your power, without your guidance, without your wisdom, I'm good for nothing today, O God. And make my blessing to our brethren, O God. And cleanse our heart and forgive our sins. Whatever accomplished today, we bring back all the glory and honor to Thy name, O God. Maraming salamat muli. Patawad anong pagkulang pagkasalalaban sa inyo. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, salamat po sa Diyos. Ang title na mensahe natin ngayon, sabi ng verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yan po ang goal natin dapat. Amen. Maabot natin yung prize. Amen. Oo. Dapat makuha natin yung gantimpala. Kaya we need to press on to the mark of the high calling. Amen. High calling of God. For the prize. Amen.
Amen. Ang title na mensahe natin para ngayon ay Forward to Reward. Amen. May price eh. Pag price, reward. Ang press toward the mark means we need to move forward. Amen. To get a reward, to get a prize. Amen. We need to press on to the prize na inalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa taong ito. Kaya, we need to forward to reward. Amen. Yan po, kaya, paano natin masimulan yan? Amen. Kaya una sa lahat, salamat sa Panginoon na tayo ay nakarating sa 2025. Yan ang pasalamatan natin sa Panginoon. Amen. Kasi maraming mga taong ay hindi na nakarating ng 2025. Amen. Maging pastor, amen. Mayroong isang pastor, December 25. No. Na umuwi na siya sa Panginoon. Great church, amen. Meron din kaming kasamang pastor ngayon, December 26. No? Dito sa Imos. So makita natin, kapatid, marami po ang hindi nakarating ng 2025. Kaya mapalad tayo na tayo ay binigyan pa ng Diyos ng panibagong taon sa ating buhay. Amen. Ang sabi ng Lamentation, no? Ang sabi ng Lamentation 3:22, no? Kaya dapat ay ating pagbulay-bulayan, no? Ang mga ginawa ng Diyos sa atin, no? Ang sabi ng Lamentation chapter 3 ay dapat alalahanin natin, ibalik tanaw natin ang mga kahapon na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi niya sa Lamentation chapter 3 verse magsimula pa lamang yan sa verse 21. Amen? No? Maraming, kung tipansin sa verse 19, sabi ni Jeremiah, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. Amen? Remembering mine affliction. Marami po tayong mga pagsubok, affliction sa ating family, sa ating business, sa trabaho, sa mga nag-aaral. Marami po tayong mga affliction, mga problema na pagsubok. Pero ang napaganda ay nalampasan natin. Amen? Narating natin ang 2025. Kaya nga sabi niya, my soul hath, sa verse 20, my soul hath them still in remembrance and is humbled in me. Amen? Kung malala ni Jeremiah ang mga ginawa ng Diyos, no, ay yung mga nakaraan natin, mga challenges, naging remembrance na lamang. Amen? Naging memory na lamang sa atin. No? Dahil nalampasan natin ang Panginoon. And it makes us humble. Sabi rito, is humble in me. Amen. Oo. Nakita ni Jeremiah, no, na ang kabutihan ng Diyos. Amen. This I recall to my mind, therefore I have hope. Amen. Sabi ni Jeremiah, na ay kanyang balik tanaw sa kanyang isipan. At nagkaroon muli siya ng panibagong pag-asa. Amen. Kaya nga sabi niya, it is the Lord's mercies, we are not consumed. Amen? Dahil sa kabutihan ng Diyos, sa mayamang habag ng Diyos sa atin. Yan. Mayamang biyaya ng Diyos sa atin, sabi ng verse 22. It is the Lord mercies, plural, amen? Mayamang habag ng Diyos sa atin, na pakayamang kabutihan ng Diyos sa atin, katapatan ng Diyos sa atin. Sabi niya, because His compassion fail not. Amen? Hindi kumukupas ang kanyang pagmamahal, pag-ibig niya sa atin. Sinamahan niya tayo ng Panginoon. Magmula ng January 2024 hanggang matapos ang December, sinamahan tayo ng Diyos. Kaya naitawid natin, sabi ni Jeremiah. Kaya nga, sabi niya, nga sa verse 23, they are new every morning. Ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na every morning ay mayroong
panibagong pag-asa ang Diyos sa atin. Mayroong panibagong blessing ang Diyos sa atin. Every morning. Why? Because great is thy faithfulness. Hindi dahilan na tayo naging matapat sa Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo hanggang ngayon, every morning, bagong-bago ang blessing ng Panginoon, dahil matapat ang Diyos sa atin. In spite na hindi po tayo matapat, pero ang Diyos still matapat sa atin. His compassion fail not. Hindi po pumapalya ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Kaya nga sabi ng verse 25, no? The Lord is verse 24, the Lord is my portion. Amen? Ang Diyos, sa lahat ng accomplishment natin sa 2024, may bahagi ang Diyos dyan sa buhay natin. Portion. Kaya nga the Lord is my portion. Walang bahagi sa ating buhay, walang pagpapala na nangyari sa buhay natin na hindi kabahagi ang Diyos sa atin. The Lord, sabi ni Jeremiah, the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Oo. Siya ang Diyos natin last year. Siya rin ang Diyos natin ngayong darating na 2025. Siya pa rin ang Diyos natin. Oo. Marami na po, sabi niya dito sa verse 8, the Lord is good unto them that wait for Him. No. Maraming kabutihan ng Diyos sa atin, kapatid. Kaya mag-antay-antay lang tayo, sabi niya, wait for Him. Hintayin lang natin ang kamay at kapangyarihan ng Diyos. No. The soul that's, sabi niya, that seeketh Him. Hanapin lang lagi natin ang Diyos. Huwag tayong mawala lagi sa Diyos. Amen. Because they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Maraming mga blessing muli na darating. Oh, hindi lang sa taong ito, every morning. Kaya every morning, blessing. Kaya every gising, blessing. Kasi may bago ulit na blessing ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayong ma-discourage, madismaya. Oo. Kung failure ka kahapon, mayroon ulit panibagong blessing. They are new every morning. Amen. Dahil mabuti ang Diyos at matapat ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya nandito tayo, sabi niya, because of His mercies, we are not consumed. We are still alive today. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Amen. Now, maraming mga challenges ang bawat pamilya, bawat kapatiran, pero salamat, nandito ka pa rin sa Panginoon. Amen? Mayroong ups and down sa buhay natin, pero nandyan ka pa rin. Amen? Oo. Kaya kamustahin mo ang bawat isa, kamusta ang buhay mo, kapatid? Oo. 2024. Ang sagot natin, marami tayong ups and down. Amen? Maging sa trabaho ninyo, marami kayong ups and down. Sa business ninyo, maraming ups and down. Sa buhay natin, ups and down. Sa physical nating kalusugan, maraming ups and down. Amen? Kaya kapatid, no? Marami tayong ups and down sa buhay natin. Pero matapat ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya mayroong isang tinanong, kamusta ka na? Kamusta na ang trabaho mo? Ito, ups and down. Yung pala, operator pala ng elevator. Minsan sa taas, minsan sa baba. Kasi siya palang operator ng elevator. Siya ang tagabukas, tagasara. Kaya ang trabaho niya ay ups and down. Buong taon, ups and down ang kanyang trabaho. Eh, ganon din sa buhay natin, kapatid. Expect, hindi lahat up, mayroong down. Pero mahalaga, umaangat ka pa rin. Amen. Kaya salamat, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya dito po sa ating binasa, ay dito po sa last verse, the verse 14, sa ating binasa kanina, sa Philippians 3, 14, I praise the word of Mark.
for the prize of the high calling of God. Amen? Press toward the mark of the high calling of God. Ang ibig sabihin ni Paul ay dapat maabot natin ang prize, ang gantimpala, ang blessing ng Diyos. Maabot natin, no? Mark of the high calling. Amen. Hindi lang tayo ang goal natin ay mediocre, kundi high calling of God. Para makuha natin yung gantimpala, yung prize. Amen? Napaganda, kapatid. No? Kaya ito yung maghahamon sa atin na lalo tayong magpo-forward. Kasi may hinihintay sa dulo ng buhay natin, Kristiyano. Iyon yung prize. No? Sa race, kapatid, ang pinakamaganda sa lahat, yung mag-awarding na at magbibigayan na ng gantimpala. Nandyan na ang palakpakan. Maybe sa pagtakbo, walang palakpakan. Maybe sa buhay, hindi ka pinapalakpakan, walang nag-appreciate sa'yo, pero tandaan natin, kapatid, basta tayo ay mag-forward, ang dulo niyan ay prize reward, kapatid. May prize, kapatid. Sa pagpo-forward natin, kapatid. Kaya forward lang tayo, kapatid. Sa 2025, abutin natin ating goal sa 2025. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, ibig sabihin ni Paul, kailangan ma-reach natin ating goal sa ating buhay Kristiyano, our spiritual life. At may mga bagay na dapat natin gawin para maabot natin yan, kapatid, ang goal natin. No? May gagawin tayo, may plano tayo, kapatid, may tinatarget tayo. At mayroon tayo, hindi tayo nagsusuntok sa hangin. Mayroong target. No, dapat mayroong target sa mga business, mayroong target ngayon sila. This coming 2025, anong target? Dapat sa ating buhay Kristiyano, may tinatarget tayo. Amen. Dapat the price of the high calling. Pinakamataas na price. Hindi lang basta price. High price. Amen. Kaya, makuha natin ang high price? We need to go forward for the price. To reward. Kaya, makita natin, kapatid, no? Mayroon tayong gagawin para makuha natin ang gantimpala na hinihintay natin. No? Kaya, paano natin maabot yan? Ang ating mga mitiin sa buhay Kristiyano sa 2025. Ang kailangan dyan ay forward to reward. Amen. Ano ang gagawin sa pagpo-forward? In verse 12, tingnan natin verse 12 dito. Verse 12. Ano ang mga bagay na gagawin natin para sa pagpo-forward natin ay makuha natin, maabot natin ang reward. In verse 12, sabi rito, not as though I already attained, either may already perfect, but I follow after, if that may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. Makita natin ang verse, ang word na praise na yan, but follow after. Amen. Kaya ang una, para maabot natin ang prize, ang reward, doon sa dulo, we need to follow after Christ. Sundin mo lang ang Panginoon. Amen. Sumunod ka lang sa Panginoon. Hindi ka lugi, kapatid. No. Sa pagsunod sa Panginoon, naabot natin ang prize. At hindi ka maliligaw sa pagsunod. Amen. Sigurado, makarating ka doon sa prize na hinahanda ng Panginoon sa dulo. Amen. Yan ang sikreto una. Follow after Christ. Amen. Maganda ang sinusundan natin, Panginoon. Sigurado ka pag Panginoon ang sinusundan mo. Amen. Kaya mga kapatid, kung sino mang sundan natin sa ating buhay sa 2025, follow after Christ. Amen. Katulad ni Pablo. Amen. Ano sabi ni Paul? Not as I
Nas I do, I had already attained. Amen. Sabi ni Paul, hindi ko sinasabi na ako ay ganap na. Kompleto na. Hindi ko sinasabi na ako'y matured na Kristiyano. Hindi ko sinasabi na ako'y perfect na. Diyan. Amen. Hindi ibig sabihin, wala na akong kapintasan. Wala na akong pagkukulang. Sabi ni Paul. Inaamin ni Paul na marami siyang pagkukulang sa Panginoon. Pero, yan pa rin ang kanyang goal. Maabot niya ang price of the high calling. No? Yan si Paul. Amen. Kung titingnan ni Paul ang kanyang buhay, maraming sablay sa kanyang buhay. No? Kaysa mabuting ginawa. Kaya hindi ibig sabihin, kapatid, sabi ni Paul, hindi ibig sabihin lahat ay alam na natin ang lahat. Amen. Pag sinabi kasi natin, alam na natin ang lahat, yan na po. That is pride. Amen. Oo. Kaya ibig sabihin, kapatid, ay kung alam mo na ang lahat, ay pwede natin sabihin, huwag mo na akong turuan. Hindi ko na kailangan ng salita ng Diyos. Hindi ko na kailangan ng pastor. Dahil ako ay marunong na, magaling na. Sabi ni Paul, sabi niya, marami pa akong pagkukulang sa Panginoon. Marami pa akong ayusin sa Panginoon para maabot ko ang price ng Panginoon. Marami akong mga failure sa buhay. Oo. Pero, kailangan ko mag-forward pa rin para makuha ko ang reward. Amen. Kaya ganun, kapatid. No? Kaya nga sabi ni Paul, ay huwag tayong maging feeling marunong na, magaling na. Alam na natin ang lahat. Amen. Marami pa tayo, salamat sa Panginoon, marami na tayong alam sa salita ng Diyos, pero mas marami pa tayong dapat malaman. Amen. Kaya kapatid, no, salamat sa Panginoon. No? Ang kailangan lang, sumunod ka sa Panginoon. Follow after Christ. Sumunod ka lang sa salita ng Diyos. Sumunod ka lang sa pastor. Sumunod ka lang sa kalooban ng Diyos. You will get the reward. You will get the price of the high calling. Hindi sa ating sariling diskarte. Amen. Kasi kung may sarili tayong diskarte, ay wala. Kung sarili ating sundin, nahirapan tayo. Kasi may sarili tayong oras. Oo. May sarili tayong diskarte. Oo. Hindi tayo sumusunod sa panuntunan ng Panginoon. Kaya we need to go forward to reward the price of the high calling. Dapat mayroon tayong sinusundan na pattern. Amen? Yung mga damit na tabas at pagtahi ng damit, may pattern. Para maganda ang resulta. May pattern. Pinapattern mo na sa papel, tapos i-trace mo doon sa tela at gupitin mo ang tela. Para tama ang pattern. Sinundan mo ang pattern. Ganon dapat, kapatid, no? Ang pattern natin, no? Yan po ang nais ng Panginoon, no? Mayroon tayong pattern na sinusundan. Amen. Para maganda ang resulta ng ating buhay. Tingnan natin sa 1 Corinthians 11:1. 1 Corinthians 11:1. Sabi ni Paul, be ye followers of me, even as I'm also of Christ. Amen. Be ye followers of me, even as also I am of Christ. Sabi ni Paul, sumunod kayo sa akin habang ako sumusunod sa Panginoon. Amen. Kaya sumusunod kayo sa pastor habang ang pastor ay sumusunod sa Panginoon. Pag ang pastor hindi na sumusunod sa Panginoon, huwag ka nang sumunod. Maliligaw kayong dalawa. Amen. Kaya sabi ni Paul, habang ako sumusunod sa Panginoon, sunod kayo mga kapatid, mga Church of Corinth, sunod kayo. Hindi po tayo maliligaw kasi mayroon tayong sinusundan, kapatid, na apak, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Mas maganda na sumunod ka lang. Amen?
Oo. Kaysa mag-isip ka, saan kaya ako pupunta? Ano kaya ang gagawin ko? Mag-iisip ka pa. Ito, hindi ka na mag-iisip, sunod ka na lang. Be ye followers of me, sabi ni Paul. No? Yan talaga ang susi. Pagsunod lang. Para hindi tayo maligaw. No? Sundin mo lang ang salita ng Diyos. Sundin mo lang ang pangangaral sa likod ng pulpitong ito. Amen? Hindi tayo maligaw, kapatid. Hindi tayo mapariwara ang ating buhay, kapatid. Hindi tayo mapahamak ang ating buhay, kapatid. Hindi ka mawala sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming nawala sa kalooban ng Diyos, maraming nawala sa ministry, maraming nawala sa gawain ng Panginoon, maraming nawala sa church. Ang dahilan, hindi sumunod. Amen? Hindi sumunod. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Ganun ang Panginoon. Pag hindi tayo sumunod, i-discipline tayo ng Panginoon. Pero salamat, tanggapin natin ang discipline, ang correction ng Panginoon. Yan ay mapabuti para sa atin. Amen? Kaya sundin mo lang. Amen? Kung nag-failure ka, sige, sunod ka lang, tanggapin mo lang ang correction, ang discipline ng Panginoon. At isang araw, ibabalik ka ulit ng Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang susi lang talaga ay pagsunod sa Panginoon. No? Kaya ang problema ng karamihan, ang pagsunod. Pag ayaw mong sumunod, madali kang ma-open. Ayaw mong sumunod eh. Amen? Sunod ka lang. Sabi ng awitin, trust and obey, for there's no other way but is to, ano yan? To be happy. No, maging masaya ka pag sumunod ka lang sa Panginoon. Trust and obey. Amen. Magtiwala ka lang at sumunod kahit hindi mo naintindihan. Sabi ng awitin, you will understand it by and by. Biro man, sunod ka lang, ano kaya ito? Ano kaya ito? Sundin mo lang. Sa Panginoon ka sumusunod eh. Sundin mo lang yan. Amen. And you will understand by and by. Ito pala ang nais ng Panginoon sa akin. May plano pala ang Diyos sa akin. Amen? No? Naalala ko ang ating bagong provincial director nung kami ay courtesy, kasama niya yung kanyang boss, no? Na dati niyang boss, kasama namin, no? Nagkwento siya, no? Na yung officer dinisiplina, no? Nirelieve siya, naka-floating. Yung sabi niya ng provincial director, sir, sabi niya, salamat, ako ay narelieve mo. Dinisiplina mo ako. Amen. Kung hindi mo ko dinisiplina at nirelieve mo ko, inilipat mo ko kung saan-saan, oo, at ang pumalit sa kanya, kapatid, iyon ang naambos. Ay kung hindi mo ko narelieve, ako ang naambos at wala na ko ngayon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Minsan, nirelieve tayo ng Diyos. No? Kasi baka maambos ka ng kaaway. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Nirelieve ka minsan ng Panginoon para makabalik ka ulit sa gawain ng Panginoon. Para maging masaya ka ulit sa Panginoon. Amen? Kaya wala talagang lugi pag sumunod ka sa Panginoon. Amen? Walang lugi. At ang tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa Kanya. Tingnan nyo sa John 10:27. John 10:27. No. Ito ang gagawin natin bilang anak ng Diyos. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. My sheep, ibig sabihin ng sheep, mga mananampalataya. No. Ang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa shepherd. Ang sheep, ang tupa ay sumusunod sa pastol, sa shepherd. No. And they follow me. Sumusunod sa Panginoon. Kaya ang shepherd may
Ano yan? May pamalo, may baston. Ang baston, simbolo ng pag-lead, to lead. Pag may soil na tupa, kanyang pinapalo. Shhh. Hawakan sa lig. Huwag ka dyan, may bangin dyan. Shhh. Hinihila niya. Amen? Yan ang purpose. Oo. Para sumunod ang mga tupa. Kasi ang tupa, pag maligaw, palayo ng palayo, mahirapan nang bumalik. At pag naligaw yan, kapatid, pahina ng pahina ang tupa. Oo. At mawalan ka na ng lakas. At isang araw, mangina na, discourage na ang tupa. No, wala na siyang makain, naligaw na siya. At doon na siya sisilain ng mga leon at tigre. Doon na siya. At unti-unti na siya kakainin. Ganon ang buhay natin, kapatid. Kaya salamat, mayroong simbahan, mayroong shepherd na nag-alaga sa iyo para hindi ka maligaw, kapatid. Para makuha mo ang reward, ang prize, the high calling of God. Amen? No? Kaya ang tupa dapat sumunod siya, shepherd. Amen? Sumunod tayo. Amen? Kasi may mga tupa na ugali ay kambing. Oo. Ang kambing, takot sa ulan. Amen? Pangalawa, ang kambing, kahit saan-saan kakain. Kahit anong kainin niya. Amen? Kaya napalo ng kapitbahay. Oo. Oo. Kasi mayroong kambing, kinain yung halaman ng kapitbahay. Pinalo. Pinalo ng kapitbahay. Sabi nung pinalo na, sabi ng kambing, wala. Sabi niya, nakitang kumain eh. Sabi mo, wala. Ayaw pa niyang aminin. Binugbog. Tapos sabi ng kambing, yung pala, last breath niya na. Sabi niya, dapat kanina ka pa umuo. Nag-uho ka, mamamatay ka na. Kasi niya, inamin niya na. Amen. Inamin niya. Namamatay na. Yung pala, huli na lang hininga niya. Amen. Mukhang hindi kayo tumawa. Hindi effective. Amen. Salamat sa Panginoon. Sundin lang natin ang Panginoon. Gagawa ang Diyos ng milagro sa buhay natin. Amen. Tingnan niyo sa John chapter 2. John chapter 2. Anong verse yan? Ito ay the miracle of water. Jesus changed the water into wine. Naubusan ng wine ng Diyos ang kasalan. Nandoon si Mary, nandoon si Jesus. Nandoon ang mga disciple. Amen. Kamag-anak ito ni Mary. Amen. Naubusan. Amen. Yan sabi niya, sa verse 5, sabi ng kanyang sim ni Mary sa mga servant, his mother, sabi dito muna sa verse 3, when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. And Jesus said unto her, woman, what I have do with thee, mine hour is not yet come. Amen. Yan. Ang sabi ni Mary, his mother said unto the servant. Amen. Kasi nawalay. Oo. Hintay ka lang, sabi ng yung woman na sinasabi diyan, ibig sabihin mother. Oo. Mayroong yan ng Greek word, no? Yung Kasi yung mother, yung woman sa Arabic ay yung Emma. Yan. Sabi niya,
mother. No? And his mother said unto the servants, whatsoever he said unto you, do it. Sabi niya sa mga servant, sa mga lingkod doon, sa kasalan, kung ano ang sasabihin ng Panginoon, sundin lang ninyo. Amen. And Jesus said unto them, fill the water pots of water. And they filled them up to the brim. And he said unto them, draw it now to bear the governor of the feast. And they bear it. And the ruler of the feast tasted the water that was made wine, and knew not whence it was. But the servant which drew the water knew the governor of the feast, called the bridegroom. Amen? And sabi niya, I said unto him, every man that beginneth doth set forth good wine, when the men will drunk them, which is worse, but they keep the good wine until now. Nakita natin, kapatid? Sabi ni Mary, sundin nyo lang kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, punuin ninyo yung drum na yan ng tubig. Oo. At sinunod ng mga servant. Pinuno lahat. Nung napuno na, sabi ng Panginoon, sige, iserve mo na. Ipatikin mo na doon sa bisita ng yung gobernador. Aba, natikman ng gobernador. Walang kasing sarap ng Diyos na ito. No? Na mula ng tikman ko. Napakasarap. Amen? Ano makita natin dito, kapatid? Gumawa ang Diyos ng milagro. Amen. Pag tayo sumunod sa Panginoon, kapatid, sabi niya, He said unto you, do it. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon, sundin mo lang. Oh. They never question Jesus. Panginoon, pagkatapos anong gagawin? Ano, ititimplahan mo pa yan ng pipigaan pa ng kalamansi yan at mga lemon at mga ano pa. Oh. Wala na silang tanong. Punuin nyo na lang yan. Pagkatapos, sige, serve mo na. Hindi naman nagtanong yung mga servant, ano, ganun lang ba yan? Wala nang titimplahan, hindi nalagyan ng asukal. Diretso na, wala silang tanong, siniserve sa gobernador na bisita nila. Anong ibig sabihin, kapatid? Gusto natin miracle sa buhay. No. Ang kailangan, sumunod tayo, follow after Christ. Sumunod ka lang sa Panginoon. And God will perform miracles to those who follow Jesus. Sundin mo lang ang kanyang salita. Katulad ni Peter sa Luke chapter 5 verse 5, ang sabi ni Peter, at thy word I will let down my net. And Peter let down his net into the deep. And multitude of fishes. Amen? And their net break. Anong makita natin, kapatid? Pag sumunod ka lang sa Panginoon, sa kanyang salita, God will perform His miracle into your life. God will perform His miracle in your family. God will perform His miracle to your business, kapatid. Ano man area ng buhay mo, sunod ka lang sa Panginoon. Amen? May problema ka, sige, kapatid, sunod ka lang. May problema ka sa business, sundin mo lang ang Panginoon. May problema ka sa pamilya, sa mga anak mo, may sa asawa mo, sunod ka lang sa Panginoon. And God will do His miracle in your life. Hayaan mo ang Diyos gumawa. Amen. Ng milagro. Amen. Kaya sabi niya sa verse 17, ang sabi niya sa verse 17, balik tayo sa Philippians 3:17, brethren, be followers together of me. Amen. Ang suma total, sumunod kayo sa Panginoon. Sumunod kayo kay Pablo, sabi ni Pablo. Sumunod lang kayo sa akin. Mark them which walk so as they have as an examples. Amen. Yan, sabi niya, brethren, be ye followers of me, mark them which walk so as they have examples. Amen. Mark them, ibig sabihin, pagmasdan ninyo, which walk as they have as an example. Oh, ang titingnan ninyo yung mga kapatid na sumusunod ng matapat sa Panginoon. Magmasid kayo sa simbahan. Kung sinong mga kapatid na matapat, yan ang inyong sundin at maging halimbawa sila
sa kanilang, sa inyong buhay. Amen. No. Yan po. Sundan nyo lang. No. Ang mga matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sundan lang. Mark them. This walk also as an example. Maging ehemplo ninyo na yan. Maging inspirasyon ninyo yan sa paglilingkod, sa pagtapat at pagsunod sa Panginoon. Amen. Huwag niyong gayahin yung mga hindi sumusunod. Amen. Huwag niyong gayahin ang mga swail. Huwag niyong gayahin ang mga, huwag kayong tumingin sa mga backslider. Tumingin kayo sa faithful. Yan ang sundan ninyo, kapatid. Hindi kayo maliligaw. Amen. Kaya maganda, kapatid, na isa tayo dapat maging halimbawa ng pagsunod. At ang pagsunod, makita natin, ay nandoon ang price, ang reward sa pagsunod. Amen. Basta sumunod lang tayo. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yun. Wala pang nag-testimony na sumunod ay napahamak. Karamihan na sumunod ay pinagpala ng Diyos. Amen. Yun pa, una pa lang tayong puntos. Amen. Oo, sige. Subukan, kaya pa rin yung isa pa? Sige, isa pa. Amen. Isa pa. Number 13. Dito naman tayo. Di ba? Una, follow after Christ. Sundin natin si Kristo lang. Ang salita niya. Verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind. Amen. Forgetting those things which are behind. Amen. Yan po. Ang pangalawang puntos. Forget your behind. Amen. Kalimutan mo na ang mga nakalipas na mga hindi magandang karanasan. Oh, huwag kang mag-emotional pa. Amen. Natapos na yan. Amen. Lumipas na yan. Huwag tayo maging alipin dyan sa mga bagay. Oh, na lumipas na. Na yan ang magbigay sa iyo ng discouragement. Forget your behind. Oh. Ano man ang behind mo, huwag mo nang ikwento kay kapatid. Oo. Iikot pa yan, babalik ulit sa'yo. At ma-discourage ka ulit. Oo. Kalimutan mo na. Ng mga bagay na yan. Kasi naranasan ni Pablo yan, kapatid. No, si Paul nalungkot. Kaya nga sabi niya, forgetting those things which are behind. Kasi maraming behind si Pablo. Na maalala niya ay nagkaroon siya ng depression, kalungkutan sa kanyang buhay. Alam naman natin ang nakaraan ni Pablo. Amen. Si Pablo, nung hindi pa siya manampalataya, siya ay pumapatay ng mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos. No? Martyr siya, no? Pumapatay siya ng mga Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Pag naisip ni Pablo, bakit ko nagawa yan? Marami akong pastor na pinatay, mga soul winner na pinatay. Oo. Kaya nahirapan si Pablo sa kakaisip. Nadidiscourage siya. Nalulungkot siya, maalala niya. Lalo na maalala niya si Stephen. He was stoned to death. Oo, naalala niya si Stephen. Oo. Siya ang may gawa kung bakit namatay si Stephen. He was stoned to death. Kaya naisip niya, minsan nakatulala siya, nadidiscourage siya. Amen? Kaya ganun ang minsan mga Kristiyano. Kaya madali tayong emotional, madali tayong umiiyak, madali tayong madiscourage. Oo. Makita natin, nadidepress tayo, kapatid. Kasi ang iniisip natin, yung mga bagay na behind. Amen. Yo. Huwag kang malungkot sa mga nalipas na karanasan. Huwag kang maging alipin dyan sa mga nakaraan mo. Huwag mo nang balikan yan at huwag mo nang isipin.
Huwag nating alalahanin yan, kapatid. Tandaan natin, tayo ay binago ng Panginoon. Tayo ay pinatawad na ng Panginoon sa ating mga nakaraan. Kasi makita natin, naranasan naman ni Pablo yan, kapatid. Pag naalala ni Pablo, no, ay minsan nahiya siya sa kanyang sarili. Amen? Kaya sabi ni Paul, siya mismo nagsabi, naranasan ni Pablo ma-depress, nagkaroon siya ng emotional sa kanyang hindi siya makausad, hindi siya maka-forward sa kanyang buhay. Niisip niya yung mga negative, mga failure na nangyari sa nakaraan niya. Kaya iniisip niya, hindi siya makausad. Para makausad tayo, kapatid, we need to let go the past. Mga past guilt natin, mga kasalanan natin. No? Tayo ay napatawad na. Binayaran na ng Panginoon yan sa cross. It is finished. Bayad na yan. Huwag mo lang alalahanin yan, kapatid. In Hebrews 10:17, all your iniquities, I remember no more. No? Ay kung nakalimutan na nga ng Panginoon, sabi niya, I remember no more. Isipin mo pa yan, alalahanin mo pa yan, kapatid. No? Isang dalahin pa natin yan sa ating pagpo-forward, paggawa ng price, kapatid. Kaya huwag natin yan balikan, kapatid. Forget your behind. Ano man ang behind natin, iwan natin yan, kapatid. Ano man ang behind natin sa 2024, mga failure, negative, na nangyari sa buhay natin, kapatid, iwanan natin ang mga bagay na yan, kapatid. Yan ang nagpapahindo sa atin sa pagtakbo sa 2025. Mga nakaraan natin, kapatid. No? Dapat, iwanan natin yan. Mga nakaraan, sige, iwanan natin. Kung nakaraan, ikaw ay patamad-tamad sa paglingkod sa Diyos, aba ngayon, sipagan mo na. No? Kung tinatamad-tamad ka magsimba last year, sipagan mo na ngayong 2025. Babawiin mo na. Amen. So, mauna ka na palagi sa simbahan. Amen. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, simulan mo na araw na ito. Oh, if you read 3 chapter a day, you can read 1 book of the Bible. If you read 1 chapter a day sa book of Proverbs, you can read in 1 month. You learn so many things. How to live right. Book of Proverbs pa lang yan. Amen? Kaya kapatid, no? Kaya subukan natin, kapatid. Kung hindi ka nag-involve last year, mag-involve ka na ngayon. Amen? Kung hindi ka sumasama sa soul winning, sumama ka na. Amen? No? No? Kung mahina ang pagbibigay mo, amen? Aba, maging maalwan ka na sa pagbibigay. Kasi yan ang susi ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Oo. Yan ang susi ng pagpapala ng Panginoon. Oo. Yung pagbibigay ng first fruit, yan po ang binhi natin, kapatid. What you sow, you reap. Bakit nagbibigay tayo ng first fruit? Para magtanim tayo ng binhi. Pag may binhi ka, tutubo, mag-aani ka ulit. That's the principle of sowing and reaping. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Kung magtanim ka ng konti, konti ang anihin. Pero pag tanim mo ng marami, marami kang anihin. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Amen? No? Kaya makailangan natin, kapatid. No? Dapat ay magkaroon tayo ng forward na. No? Let us go forward for the prize. Amen? Kaya makita natin, follow. Anong sunod? Sundin mo lang ang Panginoon. Anong pangalawang puntos natin? Forget our behind. Yan po. And forward to get our reward this coming 2025. Follow and forget everything and move forward to get the reward for this coming 2025. Yan po. Forward pa rin tayo, kapatid. Oo. Para makausad tayo, kapatid. Forget our failures, negative, lahat. Iwan natin yan sa 2024. Let us go forward to get our reward this coming 2025. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you, God, for your great message this morning. This is the first message that we received this 2025, Lord. Thank you, God. At we need to move forward to get our reward, Panginoon, this coming 2025. We need to follow Christ, follow His Word, follow His will, and follow the man of God, Lord God, salamat, Panginoon. At forget everything that will hinder our
service to you, O God. Hinder our growth, Panginoon. Kaya ngayong umaga, habang tinutugtog ay panyaya, sige po, that's what we need. Christian life is going forward. Sige po, yan po. Gusto natin mag-forward. You want to go forward in your family? Sige po. Mga move on tayo, kapatid. Ano man ang past failure natin, kalimutan na natin yan. And this is the new beginning of the year. Maraming gagawin ang Diyos muli sa atin. No. Pinatawad na tayo ng Diyos dyan sa mga bagay na yan, nakakalipas na. Ask forgiveness to the Lord. No. Just come in the altar. No, marami kang pagkukulang, pagsubok, kulang sa pagtiwala sa Diyos. Sige po, ilapit po sa Lord. I'm very sorry. Forgive me, O God. I want to go forward this coming 2025. Sige po. Sige po, lapit ka sa Panginoon ngayon.